Regine's point of view. I have to get married in order to get my mom's company. Sambit ko sa kaibigan kong abogado na si Celestina. Ayun ang gusto ni Papa na mangyari bago niya ibigay sa akin yung kumpanya na iniwan ni Mama. Tsaka lahat ng mamanahin ko. Kung hindi ako may kakasal, siguradong mawawala sa akin ang lahat at ibibigay ni Papa ang mana ko sa anak nila ng madrasta ko. Dagdag ko pa't malalim akong napabuntong hininga. Matagal nang patay si Mama at nagkaroon ng ikalawang asawa si Papa. Meron silang isang anak at ito ang karibal ko ngayon sa mamanahin, si Amelia. Binigyan ako ng kondisyones ni Papa na siyang sinabi raw ni Mama bago siya mawala. Mahinang tumawa si Celestina. Isang ka naman kukuha ng mapapangasawa mo. Malalim akong napaisip. Si Edward! Kakausapin ko siya. Alam kong hindi siya tatanggi kung may sapat ng perang kapalit. Kaagad akong kumilos upang puntahan si Edward. He's an old friend and mukhang pera. Kaya malakas ang loob kong papayag siya. Hindi nga ako nagkamali. Nagkasundo kami sa buwan ng sweldo niya kapag nakuha ko ng dapat kong makuha na yaman. It's an agreement, he said and smiled. Tumango ako't nakipagkamay sa kanya. You know, I have my words. Pero dapat mo ring gawin ang parte mo bilang fiancé at magiging asawa ko. Ayoko ng kahit na anong aberya, okay? Wika ko. Nakangiti akong lumabas ng kanyang bahay. Sa wakas ay wala na akong problemang dapat alalahanin. Kaagad kaming nagkaroon ng engagement party. Do you really love him? Or you just want to marry him para makuha ang mamanahin mo? Tanong ni Papa sa akin kaya naman sandali akong natigilan. Lumunok ako ng laway at humawak ako ng mahigpit sa braso ni Edward. I love him, Dad. Matagal na namin gusto ang isa't isa. Tumango lamang ang Papa at tumalikod. Bumuntong hininga ako. Nakita kong nilingon ni Edward ang kaibigan kong si Celestina at hinabol na mga mata. Don't you dare, freak! You're my fiancé now. Bulong ko kay Edward at inirapan siya ng mga mata. Inaya ko siyang magtungo sa buffet at sabay kaming kumain. Naging maayos naman ang lahat. Normal pa rin kami ni Edward sa isa't isa na para bang magkaibigan pa rin. Hindi naman namin kailangang maging sweet kung kami lang dalawa. Sa harap lang ni Papa. Inimbitahan ako ni Celestina sa isang yacht party. Nagbihis ako ng maganda at magkasabay kaming umalis ni Amelia ng bahay. Imbitado ka rin pala? Amelia stated habang lulan kami ng sasakyan. Of course! Ako ang kaibigan ni Celestina. And I wonder kung bakit ikaw ay kasama sa mga imbitado. Ang kapatid ni Celestina ang may kaarawan, hindi naman siya. That's why I'm invited. Wika niya't nagkibit balikat. Hindi na kami ulit nag-usap pa. Hindi kami close, halata naman. At wala akong balak na maging close sa kanya. Dahil para sa akin, karibal ko siya sa Papa at sa Mana. Pagdating sa yate ay sinalubong ako ni Edward at Celestina. Nagsaya kami gaya ng dapat at hindi ko nakita ulit si Amelia sa laki at lawak ng yate. Mukhang kasama niya ang mga kaibigan niya. Nagpaalam sa akin si Edward na pupunta sa comfort room. Pero mag-iisang oras na kaya naman hinanap ko na siya. Nagtungo ako sa VIP room na para sa amin. Kaagad kong binuksan ang pinto. What the heck? Mariin akong napamura nang makita ko si Edward at Amelia na may ginagawang hindi ka nais-nais sa ibabaw ng kama. Holy shit! Mga walang hiya! Sigaw ko at sinubukang hatakin ang buhok ni Amelia. Pero humarap si Edward kaya naman malakas ko siyang sinampal. Hypocrite! Paano mong nagawa sa akin to? You're my fiancé! Don't be stupid, Regine. You only need me to get your inheritance. And we don't love each other. You stupid bastard! Ikaw ang stupid! Wala kang kautak-utak. Sinayang mo lang yung pagkakataon mo. At ikaw malandi ka. Hinarap ko si Amelia at malakas siyang sinampal. Akala ko karibal lang kita kay Papa at sa Mana. Pati rin pala sa lalaki. Ahas! Bulyaw ko at galit na lumabas ng silid. I felt betrayed. Nakakainis.
Hindi ko mahal si Edward at wala akong pakialam sa babaeng gusto niya. Pero si Amelia, really? Hindi ko yun matatanggap. Ang sama-sama ng loob ko. Iniyak ko na lang lahat sa powder room kasama si Celestina, kahit na masira pa man ang makeup ko. It's okay, uminom na lang tayo at enjoy ang gabing to. Wika ni Celestina kaya naman gano'n na lamang ang ginawa namin. Uminom kami ng napakarami hanggang sa halos hindi ko na maintindihan ang ginagawa ko. Nagpaalam kami ni Celestina sa isa't isa bago pumasok sa sarili-sarili naming kwarto. Hindi ko pa man iniikot ang seradora ng pintuan ko nang bumukas to at makita kong isang gwapong lalaki. Matangkad, mistiso, kulay kaki ang buhok niya at malaki ang hubad niyang pangangatawan. Naramdaman ko ang pag-ikot ng sikmura ko kaya naman kaagad akong dumiretso sa bathroom. Nahinto tuloy ang pagpapantasya ko sa kanya. Akala ko isusuka ko pero hindi pala. Naupo ako sa sahig at pinakiramdaman ng umiikot kong paningin. Are you okay? He asked me. Tumango ako at tumingin sa kanya. Of course, handsome. Tugon ko at ngumiti sa kanya. Napangiti rin siya. Sandaling lumabas ng bathroom at bumalik siya na may dala ng isang baso ng malamig na tubig. Tinanggap ko yun at ininom. Thanks, Superman. Wika ko at iniabot sa kanya ang baso. Inalalayan niya akong tumayo kaya naman nagkaroon ako ng pagkakataong pagmasdan siya. You know that you're handsome, right? Wika ko. Hindi ko magawang itikom ang bibig ko sa kung gaano siya kagwapo. And I like her smile. Dagdag ko pa na dinampian ng hintuturo ang kanyang mga labi. His lips were so tempting. Para bang inaakit ako nito? Hindi ko magawang labanan ang nanunukso niya mga labi. Tumingkayad ako at kaagad ko siyang hinalikan. Akala ko'y tatanggi siya ngunit hindi niya yun ginawa. Nagsalo kami sa isang matamis na halik hanggang sa tuluyang dinala ng init ng aking katawan. Itinulak ko siyang pahiga sa kama. Oh, natatawa niyang sambit dahil sa pagiging mapusok ko. Pumaibabaw ako sa kanya't kaagad ko siyang hinalikan ulit. Something happened between us. Nang magising ako'y nakita ko siya sa tabi ko. Parehas kaming walang kahit na anong suot. Nagmamadali akong nagbihis at tuluyang umalis sa kanyang silid habang hindi pa siya nagigising. Hindi ko akalaing napadpad ako sa ibang silid sa sobrang kalasingan. Malinaw kong naaalala ang lahat pero hindi ko maintindihan kung paano ko yun nagawa. Pag-uwi ko sa bahay, ay iwinidro ko na ang kasal ko sa harapan ni Papa, ni Amelia at ng aking madrasta. So it means hindi mo makukuha ang mana mo? Wika ni Amelia at doon ko naintindihan ng lahat. Of course not. Hindi mo ako mapapabagsak ng ganun lang, Amelia. I understand now kung bakit nilandi mo ang fiancé ko para hindi matuloy ang kasal. At inaasahan mong hindi ko na makukuha ang mana at ang kumpanya. Tama ba? You're funny, girl. Hintayin mo. Iaabot ko na lang sa inyo ang marriage certificate ko. Kaagad ko siyang tinalikuran at umalis ako. Inis na inis ako dahil nagtagumpay si Amelia sa paninira ng plano ko. Hindi ko nahahayaang maulit pa ito. So what's your plan? Tanong sa akin ni Celestina nang magkita kami. Pumangalumbaba ako. I'll find someone to marry me. Asap. Tinawanan ako ni Celestina. Inirapan ko naman siya. Maghintay lang kayo. Iaabot ko na lang ang marriage certificate ko. Seryosong wika ko na ikinatawa niya. Ako rin sa sarili ko. Hindi ko sigurado kung saan ako makakakuha ng taong pakakasalan ako agad. I'm so decided, Celestina. Sa sobrang pagkadesidido ko nga eh. Gusto ko nilang pakasalan ng kahit na sinong tao na makikita ko sa labas. Lalo akong pinagtawanan ni Celestina. Bumuntong hininga ko. Pagkatapos naming magkwentuhan at kumain ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Kaagad na akong sumakay sa kotse at nagmaneho. Kinuha ko ang phone ko saglit dahil nagre-ring ito. Sandaling nawala sa kalsadang paningin ko kaya naman kamonti ko nang mabangga ang isang truck na nasa harapan ko.
Kaagad kong nahinto ang sasakyan pero mahina pa ring tumama ang bumper ng sasakyan ko sa likod ng truck. Oh my goodness! Bulalas ko at dali-daling bumaba ng sasakyan. Bumaba rin ang driver ng truck at nagkagulatan kami. What the heck? Mura ko nang makilala siya. He's the man I slept with at the yacht. You're the driver of that truck? I asked him. Tumawa siya at ngumiti. Yes, and you bumped my truck. Wika niya sa akin na nananatiling natatawa na para bang baliwala lang ang nangyari. I'm sorry, well, it's my fault. Ipaayos na lang natin. Umiling siya. No, ayos lang. Hayaan mo na. No, I insist. Mag-usap tayo somewhere. Mukhang nakakaabala na tayo sa traffic eh. Nagpunta kami sa isang bakanting lote katabi ng malaking fast food. So, you're a truck driver? I wonder kung anong ginagawa mo nun sa yate. But that's none of my business anyways. Yung damage ipagawa na lang natin. Wika ko na ikinailing niya ulit at tinanggihan ang bayad ko. Sinubukan ko pa siyang pilitin pero paulit-ulit lang siyang tumatanggi. I rolled my eyes. Parang wala ring saysay na tumabi pa kami't nag-usap. Nagpaalam na lamang ako sa kanya at tumalikod pero napahinto ako't napaisip. Gwapo siya, matangkad at talagang malakas ang appeal. Kahit na sino hindi maiisip na isa lamang siyang truck driver. Muli akong humarap sa kanya. Are you married? Umiling siya at ngumiti. My girlfriend. Umiling ulit siya at mahinang tumawa. In a secret relationship with some women? I asked again pero umiling siya ulit. I'm single. Nakangiting tugon niya. Perfect! Mataas na boses na sabi ko at ngumiti. Let's go! Inilahad ko ang palad ko sa harap niya. Tinanggap naman niya yun at nagtanong. Saan tayo pupunta? Sa City Hall. Magpapakasal tayo. Let's go! Tatawa-tawa siyang tumango at kaagad kami nag-asikaso sa kasal nang wala pa mang kahit na anong kasunduan. Nang maikasal kami pagkalipas ng ilang araw ay nagkita ulit kami. Inilabas ko ang isang debit card na kinuha ko para sa kanya. Here's your card. Magsasend ako dito ng 100,000 a month as your salary for being my husband. Humagalpak siya ng tawa. That's funny. Nagpakasal ako sa iyo for free, di ba? Hindi mo ako kailangang bayaran. Tugon niya sa akin habang natatawa at kumikindat. Are you sure? Tanong ko ulit na ikinatango niya. Nagkibit balikat na lang ako at ngumiti. Tuwang-tuwa ako na kinuha ang marriage certificate namin. Umuwi ako sa bahay dala yon. Naabutan ko silang kumakain sa dining. Inilapag ko ang papel sa lamesa kaharap ng papa. I'm married. Maiksing sagot ko. Kinuha ni Papa ang papel at tinignan. And who's your husband? Binawi ko kay Papa ang papel. That's not important, Papa. Ang mahalaga, kasal na ako, right? Tumingin ako kay Amelia at nagtaas ng isang kilay. Nag-irap siya ng mata. Hindi ko na lamang siya pinansin at kaagad akong umalis ng bahay. Everything works well as it should be. Tinawagan ko ang husband ko sa numerong ibinigay niya sa akin at nakipagkita ulit ako sa kanya. So, do you mind living with me in one house? Tanong ko sa kanya habang nasa loob kami ng isang mamahaling restaurant. Mahina siyang tumawa habang titig na titig sa akin. May lalaki bang makakatanggi sa'yo, Regine? Isa pa, we're married. Exactly! Bulalas ko sa sinabi niya. Ngumiti ako doon at napag-usapan namin na magiging setup namin sa araw-araw. You know, James, totoo ang kasal natin at wala yung biro. Alam mo rin na walang divorce dito sa Pilipinas. Paalala ko ulit sa kanya bago kami matapos. Tumango siya at sumeryoso. Yes, alam ko lahat yun, Regine. Hindi mo ako kailangang i-remind. I married you with all my heart. Gawin mong lahat ng gusto mong gawin. Napangiti ako sa sinabi niya. Bumaba ang tingin niya sa mga labi ko at doon parehas naming naalala ang isang gabing pinagsamahan namin.
Nakagat kong ibaba kong labi at hindi ako nakapagsalita. Hinawakan niya ang palad ko't dinampian ng halik ang likod nito. Saan tayo titira? Napaisip ako. You know, I can't live inside a small space. I mean, not in your house because… Malakas siyang tumawa at tumango. Nagkasundo kaming tumira sa bahay na binili ko. Alam ko naman kasing hindi ganun kalakihan panigurado ang bahay ni James. Lalo na't isa lamang naman siyang truck driver. Well, baliwala naman talaga sa akin kung anong estado niya sa buhay. Hindi na yun importante. What's more important now is that I found a husband. I am married at secured na ang mana ko. Dahil yun ang nasa kasunduan namin ng papa. Welcome home! Bati ko kay James nang dumating siya sa bahay namin. Thanks! Anya't ibinaba sa sahig ang mga dala niyang gamit. Pinagmasdan niya ang buong bahay at ngumiti. Saan tayo susunod na pupunta? Sa mall. Tugon ko naman sa tanong niya at ngumiti sa kanyang pabalik. You need some makeover, you know? Makeover? Bakit? Hindi ko alam kung papaanong ipaliliwanag sa kanya pero napakapangit ng style niya at halatang halata na mumurahin lang ang mga damit niya. Pinilit ko na lamang siyang umalis at nagpunta kami sa mall. Good morning, Miss Lawson. I want a makeover for my husband. Sambit ko sa paborito kong stylist. Isa siyang bading kaya talaga namang maalam pagdating sa style. You're married now? At sino naman ang napakaswerteng lalaking to? Nanlaki ang mga mata ni Miss Lawson nang ituro ko si James. Ngumiti si James sa kanya't kumindat. Napangiti na lang din si Miss Lawson. Iniwan ko sila saglit at pagbalik ko, halos hindi ko na makilala si James. He looks incredibly handsome. Wow! Halos hindi kita nakilala. Tuwang-tuwang sabi ko kay James nang makalapit. Pinagmasdan ko siyang maigi. Mas lalong nabihag niya ang mga mata ko. Nung una pa lang naman ay hindi ko na maitatanggi ang kagwapuhan niya, kaya agad niya akong nakuha. Ayos lang ba? Nahihiyang tanong niya. Sunod-sunod akong tumangot malapad na ngumiti. Ayos na ayos. Kinindatan ko pa siya. Inihahanda ko si James para sa isang malaking event, pero hindi pa naman yun ngayon. Napangiti ako na umuwi ako sa bahay at naabutan kong nagluluto siya ng pagkain. Wow! Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Anong niluluto mo? Lumapit ako at tinignan ang ginagawa niya. Chicken salad, Italian chicken alfredo and I made pizza for dinner. Napatulala ako sa kanya. Saan ka natuto ng mga yan? Tanong ko dahil mukhang recipe yun sa ibang bansa. Nagtatrabaho kasi sa abroad ang mom ko. Huwag na lang nating pag-usapan. Tugon niya sa tanong ko at tumawa. Tumango na lamang ako at nagsimula kaming kumain ng dinner. Masarap kang magluto. Really? He asked me. Sunod-sunod akong tumango. Thank you. Siya nga pala, James. About sa work mo, pwede ka nang mag-resign. Hindi kasi magandang balik sa akin kung malalaman nilang isa lamang truck driver ang asawa ko, hindi ba? Because I'm a CEO. Ngumiti lamang siya't bumalik sa pagkain. Malapit ko nang isipin na may sira ang ulo ng lalaking pinakasalan ko. Isinama ko siya sa opisina kinabukasan. Todo bati ang lahat ng tao sa kanya ng magandang umaga. At ang mga kababaihan ay todo ngiti pa. Kung hindi nga lang niya ako kasama, paniguradong nilingkisan na siya ng mga malalanding empleyado ko rito sa kumpanya. Good morning, Miss Regine. Coffee? Ibinaba ng sekretarya ko ang isang baso ng kape sa ibabaw ng lamesa ko. Tumingin siya kay James na nakaupo sa sofa. Bigla na lamang nanlaki ang mga mata ng sekretarya ko at yumuko. Mr. Juice na lang sa akin, please. I'm James Alfonso, her husband. Putol ni James sa sasabihin ng sekretarya ko. Napailing na lamang ako at nagsimulang magtrabaho. Marami-rami rin kasi ang aking gagawin. Anong maitutulong ko sa'yo? Naghatak siya ng upuan katabi ko. Naiinip na ako rito. Kung gusto mo, lumabas ka na lang muna.
May malapit na mall dito. Pwede kang mag-shopping. Inilabas ko ang isang credit card at iniabot sa kanya. Umiling siya at hindi yun tinanggap. Humalik siya sa pisngi ko at saka lumabas ng silid. Natulala ako. Ito ang unang beses na may isang lalaking humalik sa pisngi ko. "You're married, Regine. You're married." Paalala ko sa sarili ko at tuluyang bumalik sa trabaho. 3 oras na ngunit hindi pa rin bumabalik si James. Kaya naman lumabas ako ng silid para hanapin siya. I can't contact his phone. Hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Nagmaneho na lang ako kung saan-saan hanggang sa bumuhos ang malakas na ulan. Pumarada muna ako sa isang tabi. Nagulat ako nang merong kumakatok sa bintana ng sasakyan ko. "Oh my! Damn it! James!" Sigaw ko nang makita si James. Mabilis kong binuksan ang pintuan at pinapasok siyang basang-basa. "Ano bang ginagawa mo?" May inis na tanong ko sa kanya. "Pabalik na ako sa opisina mo nang bumuhos ang ulan eh. Tapos nakita ko yung kotse mo kaya't lumapit na ako." Bumuntong hininga ko. Nagpatila kami ng ulan. "May ibibigay ako sa iyo, Regine." Tinignan ko siya. Inalabas niya ang isang pares ng singsing. "Hindi kita nabigyan ng singsing nung bigla tayong nagpakasal eh. Pasensya na kung medyo late." Pinamulahan ako ng magkabilang pisngi. Hindi ko alam kung bakit ako kinikilig. Gayong alam ko namang mumurahin lang ang singsing na yon. "You don't have to do that, James." Malambing kong sambit habang ang ngiti ko'y abot langit. Marahan niyang isinuot ang singsing sa daliri ko. "It's pretty." Wika ko habang pinagmamasan ng singsing na nasa daliri ko. Mukha tong mamahalin kahit na hindi naman. "I'll keep it. Promise." Ngumiti siya at pinagmasdan ako. Hindi ko akalaing kikiligin ako sa isang lalaki. Hindi ako nagkaroon ng boyfriend. Kahit na kailan ay wala sa isip ko ang pagkakaroon ng relasyon. Hindi rin pumasok sa isip ko ang punto ng pag-aasawa. Kaya nang sabihin ni Papa ang kondisyones niya ay bahagya akong nahirapan. Pero madali ko rin namang nasolusyonan. "Blooming ka today ah?" Wika ni Celestina nang magkita kami. Naupo ako sa upuan kaharap niya sa loob ng isang restaurant. "Always naman akong blooming," sambit ko. "Pero iba pa rin yung aura mo today. Anong meron? Nag-second night na ba kayo ni Mr. Stranger that turned out to be your husband?" Natatawang biro niya. Nag-irap ako ng mga mata. "Hindi no," I said at ipinatong sa lamesa ang palad kong may suot na singsing. "Oh my, you're married!" Sarkastiko niyang sabi. Napailing ako't muling nag-irap ng mga mata. "Sira, alam mo namang kasal na ako, hindi ba? Pero alam mo rin naman na wala kaming singsing. Binigay niya yan sa akin." Kinagat kong ibabang labi ko. "Really?" Hindi makapaniwalang tanong niya. Kinuha niya ang palad ko't pinakatitigan. "Binigay niya yan? Saan siya kumuha ng pera?" Binawi ko ang palad ko. "Hindi na mahalaga yon. Basta kinikilig ako." Tumawa siya. "Mukhang mamahalin. Magkano kaya yung bili niya dyan?" "Naku, wala akong pake kahit 20 pesos lang ang halaga nito. I'm happy. I can't explain my feeling pero hindi ko mapigilang kiligin dahil sa ginawa niya. It's my first time to receive a gift from a man and I don't expect that." Tumango siya. "In love ka?" "Hindi." Mabilis na tugon ko. Natutuwa lang ako sa kanya. "Well, ayos lang naman kung magkagusto ka sa kanya. Kasal naman kayo at habang buhay na magsasama." Mapait akong ngumiti. "I don't know what's love since my mom died." "Malay mo naman, siya ulit ang magturo sa'yo kung ano nga ba ulit ang love." Ngumiti na lamang ako. Suddenly, I remembered my past. Nagkaroon ng matinding sakit si Mama na siyang nagpahina ng katawan niya. Habang nasa gitna kami ng matinding lungkot, ay siya namang pagsasaya ni Papa kasamang ibang babae niya. When Mom died, he talked to Daddy. It's about the company.
Hindi ako sigurado sa naging usapan nila pero tungkol yun sa kumpanyang pagmamay-ari ni Mama na ako lamang nag-iisang eredera. Sa pagtungtong ko ng 28, makukuha ko lamang ang kumpanya kung kasal na ako sa nakatakdang araw ng ika-28 kaarawan ko. Galit na galit ako sa Papa hanggang ngayon dahil sa kanyang ikalawang asawa at anak na si Amelia. Hindi ko sila mapapatawad kahit na kailan, lalo na ngayon. Hindi ko rin sinubukang alamin kung anong pag-ibig simula nang mamatay si Mama dahil ayokong maging martir katulad niya. She's secretly crying because of Papa's unfaithfulness. Late na akong natapos sa trabaho. Mag-aalas 10 na rin ng gabi. Iniligpit ko na mga gamit ko at lumabas ng opisina. Ganun na lang ang gulat ko paglabas dahil si James ang bumungad sa akin. Anong ginagawa mo rito? Sinusundo ka. It's late night, Regine. Nag-aalala ko. For the second time around, walang kahirap-hirap ay pinakilig niya ako. Kinuha niya mga gamit ko at hinawakan ng palad ko. Nagtungo kami sa parking lot at siya nang nagmaneho. Nakatulog na ako sa biyahe sa sobrang pagod. Nagising na lamang ako nang maramdaman kong para akong nakalutang. Pagmulat ko ng mga mata, ay buhat-buhat niya ako papasok sa bahay na para ba akong isang prinsesa. Inihilig ko ang ulo ko sa dibdib niya. It's a long tiring day for me. I know, wika niya. Marahan akong ibinaba sa kama nito. Sinimulan niyang hubarin ang suot kong sandals at naupo sa gilid ng kama. Bukod ang silid namin at itong unang beses na nakapasok siya rito simula nang magsama kami. Can you sleep here tonight? Pakiusap ko sa kanya at hinawakan ko ang kanyang palad. Please? Hindi ko alam kung bakit kailangan kong makiusap, but I need him right now. Pinagmasdan niya ako at marahang hinaplos ang kanang pisngi. Unti-unting bumaba ang kanyang ulo at siniil ng halik ang aking mga labi. I love his kisses. Kaagad ko yung tinugunan ng parehong init. I need him. I badly need him right now. Pumaibabaw siya sa akin at mas pinalalim ang halik na pinagsasaluhan namin. Isa yung napakainit na gabi. Pagising namin kinabukasan ay pareho kaming walang suot. Nauna akong magising at nauna ring bumangon. Papalabas na ako ng silid nang magsalita siya. Aalis ka na lang ba ulit katulad ng dati? Tumingin ako sa kanya at mahinang tumawa. You're funny. Of course not. Bala ko lang sanang magluto para sa ating dalawa. Bumalik ako sa kama at yumakap pabalik sa kanya. Thanks, hubby. Para saan? Takang tanong niya. For satisfying me last night. Hindi mo ko kailangang pasalamatan, Reg. We both need each other. Ngumiti ako at mabilis siyang hinalikan sa labi. You're the best, you know. Natatawa siyang umiling. Magkasama lang kami buong araw. At ang araw na ito ang pinakamasaya at nakaka-relax na araw sa buhay ko. He's too clingy and sweet. Wala kaming ibang ginawa kung hindi ang manood ng movie. Magtalik tuwing mag-iinit. Kumain at magsalo sa maiinit na mga halik. Ito ang talagang matatawag kong pahinga. Going to work? Tanong niya sa akin na ikinatango ko. Ihahatid na kita. Wika niya at sinalo ang susi ng sasakyan na hinagis ko sa kanya. Ipinagmaneho niya ako at bago siya umalis ay hinalikan muna ako sa labi. Nakita ko yon. Natatawang sambit ni Christina nang makaalis si James. Pinamulahan ako ng pisngi. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko sa kanya. May ibibigay ako sa'yo galing kay Daddy. Wika niya at iniabot sa akin ng isang short brown envelope. Thanks. Pasasalamat ko sa kanya. Ang kanyang daddy ang nag-iisang abogado ng mama ko. Pinagkakatiwalaan siya ni Mama. Tungkol siguro to sa napag-usapan namin nung nakaraan. Wika ko. Tungkol saan? Tanong naman ni Christina at nagsimula kaming maglakad papasok ng kumpanya. Hindi pa rin kasi ako nakaka-move on sa nangyari sa Mama eh. At sa kumpanyang pagmamayari niya na, kamunti ka ng malugi bago siya nawala.
Pinapaimbestigahan ko ang lahat. Tumango siya. I see. Magiging mas abala ka na dahil sa sunod-sunod na event mo sa buhay. Isang CEO na ang bestie ko. Luka-luka. Natatawang sambit ko sa kanya. Pagdating namin sa opisina ko'y binuksan ko ang laman ng envelope at sinuri ng mabuti. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla akong may napagtanto. Alfonso Steel Corporation? Banggit ko sa pangalan ng kumpanyang binasa ko. Ang kumpanyang tong matagal ko nang gustong ipasuri dahil nang mamatay si mama. Minsan niya nang nabanggit sa akin ang pangalan ng kumpanyang to. This is the company that crushed our company and tried to ruin everything from my mom. Nakakatakot naman. Anong issue nila dyan? I mean, hindi ko gets talaga. Bumuntong hininga ako. Mom died in depression. Nagsinungaling kami noon sa sakit niya. Masyadong gumuho ang mundo niya nang kamuntikan ng bumagsak sa ibaba ang buong kumpanyang pinag-alayan niya ng buong buhay niya. At ang Steel Corporation na itong talagang matunog sa tenga ko simula noon pa. I have to find out everything. Tumango-tango siya. I'll help you no matter what. Hindi na ako nagulat nang makita ko si James sa iisang parking space ko nang pauwi na ako. Good evening! Masayang bati ko sa kanya. Good evening, my princess. Kinuha niya ang palad ko't dinampian ng halik. Alam mo na yung oras ang labas ko pati pwesto ng parking ko. Syempre naman, mas inagahan ko para in case maaga kang umuwi. Anya at tumawa. But you don't have to do that. Iti-text na lang kita next time. Tumango siya't ngumiti bago nagmanehong paalis. Gusto mo bang kumain sa labas? Hindi kasi ako nakapagluto ngayon. Bigla akong napaisip. Umalis ka? Tumango siya. Gusto kong itanong kung saan siya nagpunta pero mas minabuti ko na lang na manahimik. Kumain kami sa labas at ito ang unang dinner date ko. Mabilis lumipas sa mga araw at buwan ni hindi man lang ako binigyan ng sakit ng ulo ni James sa pagsasama namin. In fact, sobra akong natutuwa sa kanya at pakiramdam ko. Nahuhulog na ako sa kanya. He's so thoughtful, lovely and gentle. Walang araw na dumaan na hindi ako na-amaze sa kanya. Pinagmasdan ko ang nahihimbing na si James sa tabi ko. Hindi ko maiwasang mapangiti sa tuwing pinagmamasdan ko siya. Am I really in love? O natutuwa lamang ako dahil tila ba pinupunan niya ang kulang sa dibdib ko? Baka naman matunaw na ako niyan. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla siyang magsalita at magmulat ng mga mata. Kanina ka pa ba gising? Mahina siyang tumawa at tumango. Pagkatapos ay yumakap siya sa akin at nagsumiksik sa dibdib ko. Kung makatitig ka, para mo kong kakainin. Namulang magkabilang pisngi ko. Bigla akong naalalang nagdaang pagtatalik namin kagabi. Hindi naman yun bago sa amin. We used to make love to fulfill our needs with passion. I know, hindi lang naman puro libog ang nararamdaman namin sa isa't isa tuwing nagtatali kami. I know he likes me, not just my money. Isa sa dahilan kung bakit kagad siyang pumayag sa akin na magpakasal. Nasa opisina na ako at nakaharap sa laptop pero hindi ko magawang tapusin ang paperworks ko. Kanina pa ako may iniisip simula nang ihatid ako ni James dito. Lagpas na kasi ang isang buwan ngunit hindi pa rin ako dinadalaw ng menstruation ko. Hindi na ako nagdalawang isip pa at bumili ng tester. Napatakip ako ng palad sa mga labi ko nang makita ang result. Oh goodness! It's positive! Bigla akong nakaramdam ng kasiyahan ngunit bigla rin akong nalungkot. Hindi ko alam kung bakit. Kaagad kong pinakita kay Celestine ang positive result. Hala? Totoo ba? You're pregnant? Nakangiting wika niya. Tumango ako. Yes, pero hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman. Syempre maging masaya, ano ka ba? Yes, I know. Bukod sa wala naman akong problema sa pera, hindi ko rin po problemahin ang sasabihin ng iba dahil kasal naman ako. Kaya lang ano?
Hindi ko alam kung handa ba si James sa bagay na ito. Umiling si Celestina. Uy, ano kung hindi? Hindi naman mahalagang opinyon niya. Ikaw naman nga nagsabi na wala kang problema sa pera. Ikaw din naman ang bubuhay sa bata at hindi siya, hindi ba? So what's wrong? Hindi ko rin alam kung bakit mahalaga sa akin kung gusto at hindi niya gusto. Bumuntong hininga ako at kinagabihan ay nagdesisyon na rin akong sabihin to kay James. Iniabot ko sa kanya ang PT pagkapasok namin sa bahay. Ano to? Takang tanong niya at titig na titig sa akin. You're pregnant? Tumango ako at hindi magawang ngumiti. Pero nang makita kong gumuhit ang ngiti sa mga labi niya, ay napangiti na rin ako. Is it okay? Tanong ko. Of course. Okay na okay. Binuhat niya ako at pinaulanan ng halik. Jeez, I'm so happy. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko nang malaman kong masaya rin siya. Hindi ka na pwedeng ma-stress at mapagod ngayon ha. Kailangan na rin nating maghanap ng magaling na OB para sa inyo ng bibi natin. Tuwang-tuwang sambit ni James. Nang parehong araw na rin na yun ay nagpa-check up kami. At higit 1 buwan na nga akong buntis. Mas lalo pang naging clingy si James sa akin. At mas naging maasikaso. Halos ayaw niya na akong kumilos at tila ba gusto niya na lamang akong mahiga maghapon. Kailangan ko ring magkikilos, James. Buntis lang ako at hindi paralyzed. Wika ko at tumawa ng malakas. Gusto ko lang maging ligtas at healthy kayo ni baby. Kung pwede nga lang huwag ka na munang pumasok sa opisina hanggang makapanganak ka. Pero alam mo namang hindi pwede yun, 'di ba? Sambit ko. And why? Dahil kailangan ako ng kumpanya. Siguro mga 1 month before na ako manganak magpapahinga. Tugon ko sa naging tanong niya at ngumiti. I'll handle the company then. Mabilis na sambit niya na nakapagpatawa sa akin. Ikaw talaga? Hindi ganun kadali magpatakbo ng kumpanya. Hindi yun parang isang truck lang na may namaneho mo. Napailing siya sa sinabi ko at kaagad na umalis. Hindi ko siya kaagad napigilan. Doon ka lang na-realize kung anong sinabi ko. For sure, he's so upset now. Ano ba naman kasi yung mga pinagsasasabi ko? Kinagabihan ay humingi ako ng tawad sa kanya pero ayaw niya ng pag-usapan namin yon. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan. Lubha ng umbok ang tiyan ko. Thank you. Sambit ko kay James nang alalayan niya akong makababa ng sasakyan. Humalik ako sa labi niya at yumakap. Inihatid niya ako sa bahay nila daddy para bumisita. Tumanggi siyang sumama dahil may gagawin pa raw siya. Kahit na 1 beses ay hindi pa sila nagkikita ni Papa. Ayos lang naman sa akin at pabor pa nga yun. Susunduin nilang kita mamaya, okay? I love you. Wika niya't dinampian ng halik sa noo. Hindi kagad ako nakatugon dahil napangiti ako. I love you too. Masayang wika ko habang nakangiti. Humalik ako ulit sa labi niya. Gusto ko pa sana siyang yakapin kaya lang ay may tumawag na sa kanya. Sinagot niya yun at kaagad nagpaalam umalis. Pagharap ko sa gate ng mansyon ay nakita ko si Amelia. Is that James? Tanong niya at hinabol ng tingin ng sasakyan ni James na nakaalis na. Yes, he's my husband. Wag mo nang balakin pang landiin siya. Alam mong kasal na kami. Wika ko at inunahan ko ng kalandian niya. Nag-irap siya ng mga mata. I don't care about him, duh. Edward is better than him. Ngumisi ako. So, siya palang napangasawa mo? Marunong ka rin pumili ah. Anak pa talaga ng 1 bilyonaryo. Suko na ako, panalong-panalo ka na. 2 birds in 1 stone? Nice! Talagang hindi ka maiisahan. Pero at least ako may mommy at daddy. Nakapamewang niyang saad at naniningkit ang mga mata sa akin. Naningkit ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi dahil sa pagyayabang niya sa buong pamilyang meron siya, kung hindi sa una niyang sinabi. Anak ng bilyonaryo? Si James? He's just a truck driver. Kumunot ang noo ni Amelia at umiling. Tinalikuran niya ako at kaagad na umalis.
Kaagad kong kinuha ang cellphone ko at may tinawagan. Hindi ako tumuloy sa pagbisita sa papa kung hindi nakipagkita ako sa isa sa mga tauhan ko. Tell me, who is this man I married? Kaagad na sambit ko at ibinigay ang larawan ni James. James Alfonso, anak ng bilyonaryong si Mr. Alejandro Alfonso. Ilang beses lang siyang lumabas sa balita at ilang mga naimbitahan lamang sa isang exclusive event ang mga taong nakakakilala sa nag-iisa niyang anak na si James Alfonso. Kabilang na ako ron, pero hindi bilang guest dahil isa rin ako sa mga naging tauhan ni Mr. Alfonso noon. James is mysterious and I can't believe you're married with him. Paliwanag ng tauhan ko habang titig na titig sa akin. Hiningi ko pa ang ibang impormasyon tungkol sa kanya. At doon, hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. So, his family is the owner of Alfonso Steel Corporation? Naayon sa investigador na nag-iimbestiga sa case ng mama ko noon, ang korporasyon na ito ang siyang sumira at kamuntik nang magpabagsak sa kumpanya namin noon. Ngunit, hindi sila nagtagumpay. Naluluhang tanong ko. Sunod-sunod na tumango siya kaya naman, sunod-sunod ring pumatak ang mga luha ko. I want you to know more about them and what they did to my mom years ago. Ang laki ng nagastos ko sa isang investigador na hinire ko, pero wala akong napapala. Maybe this is the right time na ibigay ko sa iyo ang task niya. Nakatulala ako hanggang makauwi ako sa bahay. James is not here. Nangihina ako dahil sa laki ng disappointment na nararamdaman ko. Maya-maya ay dumating na siya. Regine, why are you crying? Nagmamadali siyang lumapit sa akin at lumuhod sa harap ko habang nakaupo ako sa sofa. What happened? Don't cry. Makakasama yan sa anak natin. Isang malakas na sampal ko ang nagpahinto sa kanya. Tumayo ako. You damn liar! Sigaw ko na hindi ko napigilan ng sarili ko. Sinungaling ka! How could you make me stupid like this? What are you talking about? Pwede bang kumalma ka muna? Sinungaling ka! Anong totoo mong pakay sa akin, ha? Hindi pa ba kayo tapos sa amin ng mami ko? You and your family killed my mom! Natigilan siya at titig na titig sa akin. Nasorpresa siyang alam ko na ang lahat ng kasinungalingan niya. James Alfonso, anak ni Alejandro Alfonso na siyang nagpahirap sa mama ko. Ilang taon na ang nakakaraan. You freaking liar! Hindi mo na ako mauuto kahit na kailan. Let me explain, Regine. Malambing ang boses niyang panunuyo sa akin. Sinubukan niyang lumapit ngunit humakbang akong palayo habang pinupunasan ng mga luha ko. Huwag mo nang dagdagan ng mga kasinungalingan mo dahil hindi na ako maniniwala sa'yo. Sinungaling! Napakarami kong hindi alam sa'yo. Ginawa mo akong tanga. Niloko mo ko. Napakawalang hiya mo. Regine, please pakinggan mo muna ako. Sinubukan niyang humakbang papalapit sa akin pero napahinto siya nang kunin kong isang maliit na vase sa side table katabi ko. Malakas ko yung pinukpok at nang mabasag ay kumuha ako ng bubog at itinutok sa kanya. Subukan mong lumapit sa akin. Itinapat ko ang bubog sa tiyan ko. Maglalaslas ako. Papatayin ko ang anak ko. Hindi ko na alam kung bakit ko ginagawa to. Pero ito lang ang pumasok sa isip ko dahil sa sobrang galit. I'm sorry. No, wag mong gawin yan. Hindi na ako lalapit. Aalis na ako. Just don't hurt her, baby. Huwag mo siyang idadamay, please. Sa akin ka na lang magalit. Anya, at humakbang ng papalayo. Hindi ko binitawan ng bubog hanggang sa makalabas siya ng bahay. Isinara ko ang pinto at nilak sa loob. Saka ako napahagulgol ng iyak at napasandal sa likod ng pintuan. Ang sakit-sakit na mga nalaman ko ngayon. Bigla na lamang gumuho ang lahat sa akin. Kung kailan, nahuhulog na ako sa kanya.
Hinang-hinakot mas lalo akong nanghina nang maramdaman kong pananakit ng tiyan ko. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong umaagos na dugo sa may binti ko. Sinikap kong kunin ang cellphone ko at tinawagan si Celestina. James' point of view. Celestina, tell me where she is. Hinawakan kong kamay niya at hinatak paharap sa akin. Ilang araw ko nang hinahanap si Regine dahil hindi magandang huli naming pagtatagpo. Sinubukan kong makipag-usap ulit sa kanya pero hindi ko na siya nakita ulit. Hanggang ngayon ay wala akong balita sa kanya. Alalang-alala na ako. At si Celestina, alam kong makakatulong siya sa akin para makita at makausap siya. Bitiwan mo nga ako. Binawi niya ang braso niya sa akin. Ano bang sasabihin ko sa iyo hindi ko nga rin alam kung nasan siya. Ikaw ang asawa, di ba? Hindi mo alam kung nasan ang mag-ina mo? Pwede ba? Lumayo na nga sa iyo yung tao Makaramdam ka naman. Kasal kami. Mariin kong sambit. At buntis siya. She needs me. Kaya sabihin mo na kung nasan siya. Stupid! Sigaw niya at inirapan ako. Wala akong sasabihin dahil hindi ko alam kung nasan siya. Kung ganun ako na lang gagawa ng paraan para makita siya. At pagsisisihan mo kapag nalaman kong alam mo kung nasan siya. I will use our money, power and connections. You better tell me this early bago ako mismo makahanap sa kanya. Hindi nagsalita si Celestina at nagmamadali lamang siyang umalis. I know she knows where she is. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahahanap. I need her. And she's carrying our baby. Magbibigay ako ng pabuya sa makakapagturo kung nasan ang asawa ko. Wika ko't naupo sa sofa. Kaharap ko ngayon ang abogado ko. Gawin mo ang lahat para mapadali ang paghahanap ko kay Regine Wilson. I will, Mr. Alfonso. Pero hindi matutuwa ang papa mo kapag nalaman niya mga ginagawa mo. Pinakasalan mo ang anak ng babaeng nanloko sa ama mo. Nabuntis mo. At ngayon handa kang gumastos kahit na magkano para mahanap siya. I don't care about Dad. Hindi ako takot sa galit niya. Mas takot akong mawala si Regine sa akin at ang anak namin. I love her. Kumuha ko ng inumin na tinungga. Labas na ako sa kung anong nakaraan ni Papa sa babaeng yon. Hindi kami dapat nadadamay ni Regine sa nakaraan nila. Kailangan ko siyang mahanap sa lalong madaling panahon dahil baka mapano siya at ang anak namin. Handa akong gastusin ang lahat ng perang meron ako para lang mahanap siya. Hindi ko malaman ang nararamdaman ko nang magbigay sa akin ng update si Wilson at sabihing alam niya na ang kinaroroonan ni Regine. Nagmamadali akong pinuntahan ng lugar na yon. Masayang masaya ako nang muli ko siyang makita at masilayan. Tumira siya sa isang secret house na pagmamay-ari ng pamilya ni Celestine. Regine! Tawag ko sa kanya at niyakap siya ng mahigpit mula sa kanyang likuran. What the heck? Napamura siya at malakas na kumawala sa yakap ko. Lumayo siya sa akin at gulat na gulat. Anong ginagawa mo rito? Paano mo akong nahanap? Hindi ang tanong niya ang kagad na pumasok sa isip ko. Kung hindi ang kanyang tiyan. For goodness sake, anong ginawa mo, Regine? Nanlaki ang mga mata kong titig na titig sa kanya. Naalala ko ang pagbabantang ginawa niya nang huli kaming magkita. What have you done, Regine? Did you kill our baby? Hindi ko napigilan ng mga luha ko. I love her and our baby. Hindi siya nagsalita at nanlilisik ang mga mata niya sa akin. Her eyes were burning. Galit na galit siya sa akin. Umalis ka na, James. Regine, anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa anak natin? Naluluha akong tanong sa kanya. I don't need that child. Ganun ka rin naman. Bunga ng kahangalan ng batang yon. Bakit ko siya hayaang mabuhay sa sinapupunan ko? Huminga ako ng malalim at napailing. I can't believe na kaya mong kitilin ang buhay ng isang sanggol na walang kamalay-malay. Nag-irap siya ng mga mata. Umalis ka na. Kahit na kailan ayaw ko nang makitang mukha mo. Pinagtutulakan niya akong paalis. Nangihina ako sa kasakimang ginawa niya. You killed our baby. She's too innocent.
Bakit mo siya dinamay? Hindi ko napigilang tumaas ang boses ko kaya naman napahinto siya sa pagtaboy sa akin. Bakit? Bakit mo dinamay ang anak natin sa kasalanan ng mga magulang natin? Why did you do that, Regine? Hindi siya nagsalita at nakatulala lang sa akin. Halatang pagkagulat niya sa galit na ipinapakita ko. I won't forgive you. Parehas lang kayo ng nanay mo. Basura. Sinayang ko lang ang oras at pera ko sa paghahanap ko sa'yo. Kung ano ang nanay mo, ganun na ganun ka rin. Naputol ako sa sasabihin ko nang malakas niya akong sampalin. At sino ka sa akala mo? Kung meron mang basura dito, ikaw at ang ama mo yon. Sigaw niya sa akin. Bakit hindi mo muna alamin ang katotohanan bago ka gumawa ng kahangalan? Pumatay ka ng isang bata ng dahil sa nakaraan ng mga magulang natin na hindi mo naman nga alam ang buong kwento. Na hindi mo nga alam na magkasintahan noon ng mga magulang natin. At ang nanay mo, ang unang nagtaksil kay Papa. Kaya napilitan siyang pabagsakin ng kumpanya ng nanay mo. Pero anong ginawa niya? Pinigilan niya ang sarili niya at hinayaan niyang ang sarili mismo ng nanay mo ang sumira sa kanya. Katulad ka lang ng nanay mo, mababa, mangmang at padalos-dalos. Hindi mo pinag-iisipan ng mga bagay-bagay bago mo gawin. I hate you, Regine. I will damn hate you for my whole freaking life. Tandaan mo yan. Ikinuyom kong kamaukot padabog na pumasok sa kotse at nagmanehong paalis. Sunod-sunod na bumagsak ang mga luha ko. Hindi ko matanggap ang katangahang ginawa niya. Pagka-uwi ko sa bahay ay pinagsusuntok kong pader hanggang sa magdugo ang kamao ko. Ibinuhos ko ang galit ko ron habang patuloy na bumabagsak ang mga luha ko. Hindi ko na muli pang kinausap si Regine. Hindi ko mapigilang magalit sa kanya pero kahit nakatiting, hindi nabawasan ang pagkagusto at pagmamahal ko sa kanya. So what's your plan now, Mr. Alfonso? Ilang araw ka nang puro inom lang ang ginagawa? Tanong sa akin ni Wilson. Maigi na lamang at hindi ko lamang siya abogado. Itinuturing ko na rin siyang kaibigan dahil sa kanyang loyalty. I don't know, Wilson. I'm so mad at her. I'm so disappointed. Hopeless and everything. Pero kahit na anong gawin at maramdaman ko, hindi naman maibabalik ang anak namin. Merong kumatok sa pintuan at pumasok ang isa sa mga kasambahay ko. Sir, may gusto pong kumausap sa inyo. Nagpupumilit ho eh. Hindi namin pinapapasok pero sinabi ho niyang siyang asawa mo. Pero sir, wala ka namang asawa, hindi ba? Napatayo ako at hindi sinagot ang tanong ng kasambahay. Nagmamadali akong lumabas at pinuntahan si Regine na nasa harapan ng gate ng mansyon. Anong kailangan mo? Matigas na tanong ko sa kanya. Let's talk, James. Talk? Bakit, Regine? Pinakinggan mo ba ako nung nakikiusap ako sa iyong mag-usap tayo? Galit ako noon. Tugon niya. Pwes galit din ako ngayon. Madiing sambit ko. Kailangan mo akong kausapin sa ayaw at sa gusto mo. Kung talagang mahal mo pa ako at ang anak natin. Kausapin mo ko, James. Dahil walang rason para magalit ka sa akin. Sambit niya at sunod-sunod na pumatak ang mga luha niya. Hindi ko kinitil ang buhay ng anak natin. Please, kausapin mo ko. Gusto kong malaman ng totoo at magkaayos na tayo. Dahil sa mga sinabi niya, pumayag akong mag-usap kami. Inimbitahan ko siya sa silid ko ngunit pinanatili ko ang malamig na aura. I didn't kill our daughter. In fact, she's alive and needing you, James. She needs us. Wika ni Regine na nakapagpatibok ng mabilis sa puso ko. Flashback. Regine's point of view. Pagmulat ko ng mga mata ay ang kaibigan kong si Celestina ang nakita ko. Nasa loob kami ng isang silid sa ospital. Ang baby. Nangihinang tanong ko. Malinaw kong naaalala ang lahat. Isinilang kong isang sanggol nang wala sa oras matapos kong kumpirmahin ang katotohanan kay James.
Premature baby, but she's alive. Kasalukuyan siyang nasa NICU. Ilang buwan pa bago siya makakalabas. Kapag kaya niya nang humingang mag-isa. Malungkot na tugon ni Celestina. Nanikip ang dibdib ko sa narinig. As a mother, masakit sa aking marinig yun. What happened? Did you try to kill her? Umiling ako't sinabi sa kanyang lahat habang naiiyak ako. Inaasahan ko na rin ang magiging reaksyon ni Celestina. Shocked and furious. Sira ulong yun. Ang saya-saya ko pa para sa inyo tapos ganun lang ang gagawin niya. Damn him! I want to punch him hard on his face. Malalim siyang bumuntong hininga. So, ano nang plano mo? Tanong niya. I don't know. Tugon ko na hindi mapigilang maluha. I thought I can kill my own baby but I can't. Ngayong alam kong maayos siyang nakalabas. I want to hide her, please. Wala sanang makakaalam sa nangyari sa amin ngayon. Gusto kong gumanti kay James at sa pamilya niya. Umiling si Celestina. No, palayain mo ng sarili mo sa nakaraan ng mami mo. Nakalipas na yun eh. Look, muntik nang mawala ang baby mo. Siya nang dapat na pinakamahalaga sa'yo. Don't waste your time for revenge. Take her away and hide her to James. That's the best revenge you can do. Ginawa ko ang sinabi ni Celestina. Nagpakalayo-layo ako kasamang anak ko. Ipinalipat ko siya ng ospital. At si Celestina lamang nakakaalam kung nasan kami. At ito ang pinakatamang nagawa ko sa buong buhay ko. Ang piliin ng katahimikan at ang anak ko kesa sa maghigante. And a flashback. James, nananatiling nasa ospital ang anak natin at nagpapagaling. Lumapit ako ng marahan mula sa nakatalikod na si James sa akin at saka ko siya niyakap mula sa kanyang likuran. Hindi ko yun magagawa. Wala na rin akong paki sa nakaraan ng mga magulang natin. Nakaraan na yun. Mas natakot akong mawala ka dahil mahal na kita, James. Show me where she is. Bumitaw ako sa pagkakayakap sa kanya at sunod-sunod na tumango. Dinala ko siya sa pinaglipatang ospital ni City, ang anak namin. Nakita ko kung gaano siyang kasaya nang masilip niyang anak namin sa NICU. Halos maluha-luha ang mga mata niya. She's premature kaya siya narito. Isinilang ko siya nang hindi pa siya kumpleto sa buwan. Nung araw na nagtalo tayo. Humarap siya sa akin at pinakatitigan ako. Ilang segundo rin niya akong tinitigan hanggang sa ako na mismong nagkusang umiwas. Hindi ko inaasahang bigla niya akong yayakapin ng napakahigpit. I'm sorry. I wasn't there for the both of you. And thank you dahil hindi mo ginawang masama mong binabalak noon. I'm so happy now. Mas hinigpitan niya ang pagkakayakap sa akin. Ilang minuto ay bumitaw siya at hinalikan ako sa noo at dinampian niya ng halik ang labi ko. Those kisses fixed everything. Hindi na namin kinakailangang humingi ng tawad sa isa't isa. Those kisses already said it all. Araw-araw naming dinadalaw ang anak namin sa ospital hanggang sa tuluyan na siyang makalabas. We're going home now, sweetie. Wika ni James nang buhayin niya ang makina at magsimula siyang magmaneho. Hawak-hawak ko si City at nakaupo kami sa tabi niya. I'm so excited. Kasama na rin natin siya sa wakas. Ngumiti si James at nagpatuloy sa pagmamaneho. Maya-maya ay may napansin ako. Saan tayo pupunta? Bakit iba yata ang direksyon natin? Takang tanong ko sa kanya. We're going home, right? Uuwi na kayo sa akin. Hindi na dun sa bahay na ikaw ang bumili. Why? Doon naman tayo nagsimula, hindi ba? Mahina siyang tumawa. Yes, but it wasn't me. It's your truck driver husband. Malakas akong natawa sa sinabi niya. Sira, kaya pala ayaw mong tanggapin ang card na binibigay ko sa'yo ah. Yun pala mas mapera ka pa sa akin at mas marami kang credit cards. I didn't know that I married a billionaire. Dinala kami ni James sa isang bagong bahay.
Anya'y binili niya ito para sa aming pamilya at dito na kami magsisimulang magkakasama. Para lamang siyang bumili ng candy ngunit napakalaki at napakamahal na candy. Nagulat ako nang malaman kong may sariling kwarto si City at punong-puno yun ng mga bagong gamit at mala Disney princess ang may-ari sa ganda ng disenyo. Wow! You're amazing but… Bigla akong nalungkot. Why? Tanong niya. Dahil hihiwalay na siya ng kwarto sa atin. Malakas siyang tumawa. Of course, hindi pa sa ngayon, kapag malaki na siya. It's just that gusto kong nakahanda na ang lahat. I'm just so excited about her. Napangiti ako sa sinabi niya. Lumapit ako sa kanya at inihilig ko ang ulo ko sa balikat niya. You're still the same good guy I met as a truck driver. Pero ano palang ginagawa mo nung araw na yun? Bakit nagmamaneho ka ng truck? Nagkasakit yung tao ko at kailangan ma-deliver ang ilang supplies urgently. That's why. Napatango na lamang ako. Hinawakan niyang magkabilang balikat ko habang buhat-buhat kong anak namin. Regine, on a serious note, I want to marry you again. But no rush this time. Ngumiti siya. Yeah, let's get married again. Mula sa teresa ng bahay namin ay pinagmamasdan ko si James sa ibaba habang ibinibilad niyang anak namin sa araw ngayong umaga. Punong-puno ng kagalakan ng puso ko. Hindi ko mapigilang mapangiti. Binuo ni James ang tila bakulang sa puso ko. I thought hindi na ako magmamahal. But then he came. No, but then I hired him to marry me. Inalok niya akong magpakasal ulit at kagad akong pumayag. Hindi ko nga alam kung kailan at saan dahil hanggang ngayon wala pa kaming napag-uusapan. Nahinto ako sa pag-iisip ng tumunog ang cellphone niyang nasa bulsa ko. Ibibigay ko sana sa kanya dahil nakalimutan niya sa kwarto pero dito ako sa teresa napadpad. James, your dad is calling. Tawag ko sa kanya mula dito sa itaas. Answer it, sweetie. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya pero kaagad ko rin namang sinagot. At hindi ko alam kung bakit ko yun ginawa. Hello? You damn stupid James! Hindi mo ba alam kung anong atraso ng ina ng babae niyan sa akin? Pinakasalan at ibinahay mo pa talaga. Kumabog ang dibdib ko dahil sa taas ng boses ng ama niya at sa mga sinabi nito. I won't tolerate this stupidity of yours. Dagdag pa nito. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Bakit Mr. Alfonso? Anong gagawin mo? Bakit hindi mo na lang kami hayaan at palayain niyo kami sa nakaraan niyo ni Mama? She's already dead. And she died because of you. Sagot ko sa kanya. So, it's you, her daughter. Kahit na anong sabihin mo, hindi ako papayag na magsama kayo ng anak ko. Hindi na ho kami mga bata para kontrolin mo. Kaagad kong pinatay ang tawag at nagulat ako nang sumulpot si Jim sa pintuan ng teresa. Nakaakyat na pala sila ni City. Just don't mind him. Malambing na boses niyang sambit sa akin at hinalikan ako sa noo. Kailangan ka ni City. Paano kung ilayo ka niya sa akin? Umiling siya't ngumiti. Hindi ko yun hahayaang mangyari. Hindi si Daddy o kung sino pa man ang makakapagpahiwalay sa atin. I love you so much, Regine. Nilakasan ko ang loob ko. Kasal na kami at wala nang kahit na anong makakapagpahiwalay sa amin. Akala ko, iyon na ang huling pananakot ng ama ni James sa akin. Pero hindi pala. Nakatanggap pa ako ng ilang blackmail na kusa akong pinalalayo kay James kung ayaw ko daw magaya sa mama ko. Hindi ko mapigilang maluha. Ganito palang sinapit ng mama ko noon sa kamay ng ama ni James. Napakalayo ng pag-uugali nilang mag-ama. Hindi ko na lamang sinabi kay James ang tungkol sa mga blackmails. Pero ika nga, walang sikretong hindi nabubunyag dahil nalaman pa rin niya ang lahat. Damn him! I have to talk to him. Galit na galit si James nang siya mismo ang makatanggap ng sulat at makabasa. James, wag na! No, Regine. Ayokong itulad ka ni Papa sa ginawa niya sa mami mo. He's freaking insane.
Hinawakan niya ang palad ko. I'll fix everything, okay? Ayokong maulit pa ito. Pero paano kung ilayo ka sa akin ng daddy mo tulad ng nakasaad sa blackmail niya? He's so powerful. Umiling siya at pinagaan ang loob ko sa haplos ng mainit niyang palad. It won't happen again, okay? I have to go. Babalik ako agad. Sunod-sunod akong tumango. Isang oras simula nang umalis si James ay wala akong natanggap na tawag sa kanya o update man lang kung nasaan na ba siya. Hindi ko mapigilang mag-alala. Sinubukan ko siyang tawagan ngunit hindi siya sumasagot. Hindi ko tuloy maiwasang maiyak dahil baka gumawa ng hakbang ang kanyang papa para ilayo siya sa amin. Hanggang sa sumapit na ang gabi wala pa rin siya. Ni text o tawag ay wala akong natanggap sa kanya. James, nasaan ka na ba? Kinakabahan na ako. I can't stop my tears from falling. Isinama ko si City sa labas para hanapin siya pero pagbukas ko pa lang ng pintuan ay nagulat ako nang makitang maraming mga lobo at red lights ang nakapalibot sa paligid. Nakatayo sa gitna si James. Ang tagal mo namang lumabas para hanapin ako. Ilang oras na akong nakatayo rito oh. Natatawa niyang sambit. So eto palang balak niya. Ang sorpresahin ako. Pero imbis na matuwa ako ay mas lalo akong naiyak. Sira ulo ka. Hindi mo na kami inisip ng anak mo. Ni text o tawag wala akong natanggap sa'yo. Nagmamadali akong lumapit sa kanya at malakas siyang hinampas sa dibdib. Sweetie, calm down. Natatawa niyang sambit at hinawakan ng magkabila akong pisngi. Pinunasan niya ang mga luha ko gamit ang mga daliri niya. I'm sorry. Hinanda ko to lahat kaya medyo na busy. I'm sorry. I love you. Hinalikan niya ako sa labi at sunod naman niyang hinalikan sa noo ang anak namin. Nakakainis ka talaga. Buliyaw ko sa kanya pero tatawa-tawa lamang siyang lumuhod. Inilabas niya ang isang diamond ring. Will you marry me again, Regine? Humihikbi pa ako sa pag-iyak. Siyempre, sira ka ba? Tatawa-tawa siyang tumayo. Isinuot niya sa daliri ko ang singsing at nagnakaw pa ng halik sa labi ko. I love you so much, Regine. You don't have to worry about Dad. Kapag inulit niya yon, tiyak hindi niya makikita ang apo niya. Tumango ako't natawa. Ilang buwan lamang na preparasyon ng isang magarbong kasalan sa isang private beach ang naganap sa amin. Ang puso ko'y umaapaw sa kasiyahan. Ganito pala kasaya kapag wala kang galit na dinadala. Hindi man naging magandang nakaraan ng mga magulang namin. Ibinauna namin ni James sa limot ang nakaraan nila. At hinayaan na lamang yun sa pagitan nila. Now I pronounce you man and wife. You may now kiss the bride. Wika ng pari na nagkasal sa amin. Humarap kami ni James sa isa't isa at marahan niyang itinaas ang belo ko. Titig na titig siya sa akin. Goodness, you're so pretty. Abot langit ang ngiti ko. Ikis mo na ako. Kinakabahan pa ako eh. Wala namang ganito nung ikasal tayo. Pero hindi naman tong unang beses na hahalikan mo ko, James. Natatawa kong wika sa kanya na ikinatawa niya. Hinawakan niyang magkabila kong pisngi at marahang din nampian ng halik ang labi ko. Kasunod nito ay ang palakpakan ng lahat. Hindi ito ang unang kasal namin, pero ito ang maituturing kong tunay na kasal sa pagitan namin. Dahil nung una ay pirmahan lang naman. Wala nang masasaya pa sa araw na ito. Bilang isang babae, ang ganitong bagay ang pinakamahalaga sa ating lahat. Ang ikasal sa taong mahal natin. Nakasama ko ng madalas ang ama ni James. Madalas siyang dumadalaw sa bahay upang puntahan si City, pero hindi niya ako kinakausap. Hanggang sa isang araw, siya na mismo ang lumapit sa akin. Huwag mo sanang sasaktan ang damdamin ng anak ko, Regine. Mukha namang masaya kayong dalawa sa isa't isa. Mukha rin namang genuine ang intensyon mo sa anak ko. I'm happy for James. Hindi ko akalaing makakakita siya ng babaeng makakapagpatino sa kanya. Dahil alam mo bang napakasama ng ugali ng batang yan? Umiling ako. Hindi po.
In fact, si James nga ang pinakamabuting taong nakilala ko, gising man o tulog. Ngumiti siya. Ito ang unang beses na makita ko siyang ngumiti. Well, I envy him for finally finding his true love. Dahil ako, ilang beses na akong nabigo sa pag-ibig. Isa na sa bumigo sa akin ang mama mo. Pero ngayon lang na-realize ko na baka hindi lang sila ang may problema. Baka ako na rin. You and James made me realize a lot na hindi ko ma-realize noon. You two are perfect fit. Mahal na mahal ka ng anak ko at kaya niya akong itakwil, wag ka lang mawalay sa kanya. Tinapik niya ang balikat ko bago siya nagpaalam na umalis. Hon, let's go. Tawag ni James sa akin mula sa sala. Kaagad akong lumabas ng kusina. Yes, let's go. Nakangiting sabi ko't inayos ang suot kong damit. Natanggal ang tinik ng dibdib ko matapos kong makausap ang daddy niya. I'm more better now. This is the life I want. Ngayong araw ay dinalaw namin si mama sa kanyang puntod. Sorry mama, kung ngayon ko lang nadala sa iyo ang mag-ama ko ha. Masyado lang ako naging busy sa bagay-bagay. Napakarami kong maikukwento sa iyo mama. Pero kulang ang isang araw na ito para sa kwento ko. Sana masaya ka ngayon kung nasan ka man. I'm happy now. Malaya sa galit, puot, at nakaka-stress na buhay ko noon. Tumingin ako kay James na buhat-buhat si City. Ngumiti siya sa akin. He's my husband, mama. And alam kong magugustuhan mo siya kung nabubuhay ka pa. Ayos na rin kami ngayon ni Mr. Alfonso. Burahin na natin yung masasamang nakaraan at mag-focus sa kasalukuyan. Alam ko rin naman na hindi mo gugustuhin magalit ako sa kanila habang buhay. Ngumiti ako habang nagsisindi ng kandila. I'm so happy. Mas masarap palang magpatawad at magsimula ulit. Makalipas ang ilang taon, ay biniyayaan kami ni James ng panibagong supling. Higit 2 taon na si City nang masundan siya. Nasusuka ako. Wika ko. Kaagad naman akong binuhat ni James papunta sa lababo, kahit hindi niya naman kailangang buhatin pa ako. Ang ikalawang pagbubuntis ko ay sobrang naging maselan. Halos hindi ako makatayo dahil sa hilot pagsusuka. Sobrang matyagan ng asawa ko't hindi kami pinababayaan ni City. Kahit na sa pagkasela ng pagbubuntis ko, hanggang sa isilang kong ikalawang supling namin. Wow, he's so handsome. Kamukhang-kamukha ang daddy niya. Wika ako nang mahawakan ng ikalawang anak namin na si Lucas. Abot langit naman ang ngiti ng aking asawa. Of course, kanino pa ba naman magmamana yan? Sa akin, aba, kaagad na singit ko. Tumawa siya ng pagak. May lalaki't babae na ako. Nakakadalawa na tayo, Han. 10 na lang. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Sira ulo ka ba? Anong tingin mo sa akin, baboy? Why? Gusto ko kasi ng maraming anak. Sinimangutan ko siya. O sige, basta sa susunod ikaw nang magbubuntis ha? Maliwanag ba yon? Nagtawanan kaming dalawa. Tuwang-tuwa si City nang makauwi kami galing sa ospital. Nakitaan ko kaagad na magiging mabuti siyang ate sa kanyang bagong kapatid. Kinagabihan ay tumabi sa akin si James. Niyakap niya ako mula sa aking likuran. Honey, tawag niya sa akin. So, kailan ulit pwede? Kumunot ang noo ko't humarap sa kanya. Nagbubulungan lamang kami dahil kakapatulog ko pa lamang kay Lucas at nasa kuna ito katabi ng kama namin. Ang alin? Tanong ko sa kanyang nagtataka. Kailan tayo ulit pwedeng magsimulang gumawa? Just kidding. I just want to say I love you and thank you for our 2 kids. Sa lahat ng ginawa ko para mapalapit sa'yo, wala akong pinagsisisihan. Kahit sa biglaang pagpapakasal natin. Nung una pa lang kasi kitang makita, alam ko na agad na ikaw ang babaeng pakakasalan ko. At hindi nga ako nagkamali. I love you, Regine. To the moon and back. Wala na akong mahihiling pa. Ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Dahil sa meron akong ikaw. Dinampian niya ng halikang noo ko.
Good night, sweetie. Napakalapad ng ngiting gumuhit sa labi ko. I love you too, hon. To the moon and back. Wakas.